Treasure hunting weekend. Mga ka-TH, kami ngayon ay paakyat sa bundok. At meron tayong tingnan na nag-iisang bato daw ito sa ibabaw ng bundok. At parang hugis na tinatawag nila na bayawak. Pero walang mga paa. Ulo lang at katawan na may buntot. Kaya ito natin akyatin kasi nag-detect daw ito sa kanilang mga gamit. At nais din nilang ipa-confirm sa atin kung positive nga ba ang lugar. Positive nga ba yung na-detect nila na mayroong detection. At habang kami dumaan sa daanan ay mayroon palang ano dito, mga kape. Ayan, may mga punong kape. Sa Cavite lang ako nakakita nito ng kape. Dito pala sa Bukidnon marami pala nito. At ako'y mag-shoutout nga pala sa lahat ng ating mga ka-TH na nanonood ngayon sa buong Pilipinas. Diyan sa Luzon, sa buong Visayas, buong Mindanao, lalo na dito sa Agusan, sa Bukidnon, Manolo Fortich, sa Hinguog City, at sa mga isla sa Surigao del Norte, Dinagat, Siargao, Socorro at Surigao del Sur, at sa lahat ng ating mga ka-TH na nasa abroad ngayon na nanonood. Shout out sa inyong lahat. Okay, so malapit na tayo sa site. Napakataas kasi na bundok din ito. Kung mapansin natin ay yung tuktok ng bundok nito ay kasing taas na ng mga bundok na nasa unahan. Kaya mataas na siya. So pwedeng merong item dito kasi tuktok ng bundok ito. Merong 30 degrees slope. Paakyat talaga siya. Ilang hakbang na lang ito ay narito na nagkikita na yung bato na malaki parang kalabaw. Sa tingin ko ay hugis kalabaw siya sa malayo. Pwedeng marker ito. Kasi ang hapon, example, kapag nilagay nila sa creek yung item, ang creek ay nasa baba yan ng bundok sa foothill. Ngayon, ang ibabaw ng bundok, lalagyan din nila yan ng marker. Karamihan yan ang big boulder or itong malaking bato. Nilalagyan nila yan ng sikretong sign na magturo doon sa creek. At katulad nito, ang creek ay nasa 500 meters away, malayo, nasa baba. Pero pwedeng itong bato dito ay pwedeng ang creek ang kanyang tinuturo. Pero ayan nakatingin sa akin dalawang mata Kaya kung ganyan na nakatingin siya sa creek, pwedeng naroon sa creek ang malaking deposito. At itong nasa itaas, kung meron man yung na-detect nila ka-TH, ito yung mga maliliit or small stash or giveaway. Okay, kaya ang gawin natin dito ay atin muna ito i-locate. I-locate natin ang malalakas na detection sa palibot nitong malaking bato. Matulis ang bato at siya turo pababa. Pababa ang direksyon niya. Ayan meron siyang likod. Ayan may ulo siya. Pero wala siyang walang mga kamay. Hindi naman pwedeng lagyan ng kamayan, di ba? Kasi bato lang yan sa nature, and then dinagdagan nila yan. Kinakarve nila, dinagdagan ng mga signs. Kaya hindi pwedeng magiging skulptura na sabihin natin mukhang kalabaw o mukhang kabayo. Pare-pareho lang. Meron ding ulo, merong mata, pero walang mga kamay. Pero ang importante niya, nagtuturo siya doon sa item. So meron siyang parang mata, parang dalawang dot.
Diriho kani. Atin din i-detect yung tinitingnan ng mata at yung direksyon ng kanyang parang ilong. So ito yan, kung mag side view, meron ngang mata yan. Sa kabila naman ay merong malaking tipak. Sa mga bulak. So meron na detect dito sila kati at sa harapan. Hindi niya sinabi kung saan para kung yun din ang ma-detect namin, ibig sabihin ay parang meron. Baka meron nga. Merong nakabaon na sikreto diyan. Okay, sa ganitong mga big boulder marker, mga katiyas na merong hugis na hayop, kapag hayop ay meron siyang mata, meron siyang parang ilong, ayan o. So para siyang muka ng hayop na nakaharap dito. At ang tinitingnan niya ay yung creek na napakalayo, 500 meters. Pero doon sa creek ay merong mga counter sign doon kasi napuntahan na namin yun na creek. Pero ang hanapin natin dito ay yung na-detect nila katiats. Hindi nila sinabi kung saan na banda dyan. Basta dito na area. Okay, para kung magkatugma ang aming detection ay pwedeng positive talaga siya. Okay, so ito. Kung analysis lang ang ating pagbasihan dito, ay unahin natin ang halimbawa walang detector, pwedeng ganyan, pwedeng analysis lang. So ito, kunin nyo itong likod niya yan. Di ba merong ano diyan? Ridge ang tawag diyan, yung parang tuktok ng bundok sa likod niya. I-straight nyo yun sa ilong niya, ayan. And indirektan nyo dito. Ayan, karamihan ng layo niyan ay 5 meters to 7 meters ang mga distansya. Okay, kahit hindi na tayo titingin sa mga sign for distance, basta't yung 5-7, minsan 3-5-7 yan, pero kung gusto nyong dalawang hukay lang, pwedeng 5 and 7 meters. So dito yan, example, 5 and 7 yan. Okay, isang hukay lang yan, ang 5 and 7, yan, ganyan lang, paoblong na hukay. Ang pangalawa niyan ay ang pagtingin sa hanapin ang tinitingnan nitong mata. So ang tinitingnan niya dito ay itong portion na mayroong mga bato sa unahan. Dito yata yon na portion. Mayroong nakapile diyan ng mga bato pero hindi gaanong malalaki. Okay, so napansin nyo ba na halos ang kanilang distansya ay magkapareho? Ayan. Kaya lumalabas ay right triangle. So kapag right triangle ay ibig sabihin ay equilateral, ay magkapareho ang mga distansya ng bawat side. So pwedeng ganyan, pwedeng isa sa mga dulo nito sa mga kanto ng triangle ay naroon. Okay, kaya pwede na kayong magtestig dito without using detectors. 2 meters lang naman ang itestig nyo. Okay, at kung may detector kayo ay mas madali na kasi alam nyo ang direksyon na papunta rito. So i-detect nyo ito galing sa harapan niya papunta sa expected nyo na huhukayan. Ganon din dito sa gilid papunta sa expected nyo na layo. Yan, mas maganda talaga pag may gamit kasi merong second opinion. Okay, ngayon, ang tinitingnan natin dito kasi yung malalim na mata. Ngayon sa kabila nito ay merong malaking mata pero mababaw. So kung wala sa sa kanan, which is wala dito, which is malalim na mata yan pero maliit, ay pwedeng nasa kabila. So pwedeng dito siya. Ito. Kaya ganun din, hanapin ang tinitingnan niya. Halimbawa dito. At distance of 5, pwedeng mag-adjust dyan hanggang 7 meters. So detect nyo dito. Or mag-test dig din kayo. Okay, at
Dahil ang bato na yan ay nakaturo talaga pababa. Ang likod niya, ganito yan kung nag-side view. Yung likod niya ay mataas kaysa ulo. Ganito, ito yung ground, ito yung kanyang puwit. Nakaganyan yan, oh. Ganyan. Ito yung ulo niya. So, makikita natin diyan na nagbibigay siya ng direksyon pababa. Kaya tingin ko nga ay nasa creek. Nasa creek ang mga sikretong nakabaon. At itong dito kung meron man ay small deposit lamang. Talagang maliliit lang. Okay, patuloy tayo sa ating video. Okay, narito ako sa likuran ng bato. Ito, pointer talaga siya, papuntang baba. Matulis ang kanyang, matulis yung ano niya, ulo. At meron siyang mga, ito, kung man-made na yan, o nature, yan ay mga palatandaan. Kaya ito si The Pendulum Man, unahan nyo muna ng pendulum muna kung merong malakas na detection dyan. Barato pa yung may palit sa una, sir, no? Sa harapan muna siya, tapos mamaya ay lilipat siya sa tinitingnan ng mata. Ganito talaga ang treasure hunting, mga katiyats. Parang nag-ano lang tayo dito, guessing, parang guess. Pero nagbabase tayo sa ano, sa mga gamit at mga signs kung saan nagtuturo. Hindi lang ito guessing na yung nag-guess tayo na diyan doon, kundi meron din tayong basihan. Ayun, so mahina sa ano, merong detection pero mahina sa pendulum. Ngayon, subukan natin sa locator. Itong harapan ng bato. Ayan, so bumalik, nasa likuran. Umikot pala. Diyan yun. Diyan umikot. Naka-align sa harapan ito. Ngayon, balikan natin. Dadaan tayo dyan kung iikot pa rin. So, umikot pa rin siya. Pwedeng i-test natin to kahit apat na beses para makasigurado kayo. At dito naman sa tinitingnan ng mata, ito yung aking i-locate ngayon. Ayan, kung iikot siya. So, meron ding detection sa tinitingnan ng mata. Ngayon, ang problema sa mga locator ay super sensitive. Super sensitive ang mga electronic locator. Mayawak Tagalog. Kaya kung iikot ang inyong mga locator, huwag nyo kagad sabihin na treasure yan. Kasi kahit sa minerals, magnetic rocks, at iba pang mga metallic element ng lupa ay iikot talaga yan. Ngayon gamitan natin ng dowsing para makapag-establish tayo ng ng mga digging spot. So meron na tayong tatlong gagamitan na mag-confirm nito. I-try natin yan kung mag-ikis dyan sa harapan. Nagturo nga siya dyan. Ayan, nag-ikis. So ganun pa rin, kunting error, kunting pagkaiba lang guys sa locator, merong na-detect sa harapan. At ito daw yung na-detect din nila katiyats, ang harapan. Pero hindi nila na-detect itong may mata. Dito banda, ayan. Yan yung tinitingnan ng kaliwang mata. So mahina yung kaliwang mata, mahina ang detection. Malakas dito sa harapan.
Kaya kahit sa analysis lang kanina mga ka-TH, kung naalala nyo, ay diyan sa harapan meron tayong prospect dyan, at ang layo noon, kung naalala nyo, di ba sinabi ko 5 and 7 meters, ngayon dito ay pasok siya sa 7. Kaya ito, pang final touch natin, dito malalaman natin kung precious metal ang na-detect natin o ferrous lang o metal. Ito yung detector ng Nokta Macro, naaabot sa 3 meters to 5 meters, depende sa yung coil na ilalagay, kasi merong dalawang coil yan. Itong ginamit ko, aabot yan ng 5 meters kapag malaking metal. Kasing laki ng tricycle ang nasa 5, aabutin niya, maabot niya. Kaya kung bibili kayo ng mga ganito sa Bourbon Electronica na kayo bibili kay Roniel Bourbon para magkaroon kayo ng maliit na discount kapag recommended ko. Kaya sabihin nyo, rekomendado ko kayo kay Roniel kung tumawag kayo, at magtanong lang kung anong pwede sa budget nyo. Sabihin nyo lang ang magkakaya nyo na budget, hahanapan kayo niyan. Hahanapan kayo ng detector at sasabihin niya kung pang entry level ng Yamashita Treasures o pang hobby lang. Ang ibig sabihin ng hobby detectors ay mga mababaw lang ang hobby. Nasa isang ruler, 1 foot, 2 feet. Yung hinahanap dyan sa hobby ay mga nahuhulog na alahas, na relo, na mga coins, at mga nuggets sa sapa. Kasi mababaw lang ang pang hobby, kasi hobby lang siya. Pang Yamashita Treasures, ito na yung entry level sa Nokta Macro. Kaya kung bibili kayo ng detectors, it's either Minelab detectors or Macro, Nokta Macro, kasi yan ang mga ganda. Okay, so confirm merong ang detection pero hindi siya non-ferrous, hindi siya precious metal. Meron kasing ito, button switch sa gilid na kapag pindutin mo, iilaw yung na-detect niya kung metal ba o precious metal. So kapag precious metal, malaking tsansa na yun na yung ginto. Okay, kaya dinahandahan ko talaga ito, baka makaligtaan natin, baka hindi tamaan, kaya inch by inch ang pag-detect natin. Nakakapagod din ito kasi mabigat yan. Silang dua siguro. At sa nais magpa-detect sa atin at magpa-analyze, ang aming pwedeng maibigay na serbisyo ay mga paghanap ng giveaway or small stash or individual soldiers gold. O hindi tayo na ngayon ng bunker. Out of the league na muna ang bunker kasi maraming na disgrasya, kaya hindi tayo muna magbibigay ng encouragement na hukayin nyo yung mga bunker. Kaya kapag maabot nitong detector ko, ibig sabihin nasa 5 meters lang or 3 meters mababaw or 2 meters. Basta't pinakamalalim ay 5, so hanggang giveaway lang tayo. Ang mahirap kasi sa mga scanner, umaabot sila ng 30 meters, maximum of 40. Kaya kung ituturo ng scanner ay 40-30 meters, 40 or 30, ay wag nyo nang hukayin. Kasi mapanganib at magastos. Hanap kayo ng giveaway katulad nito. Inimbita tayo ng ating ka-TH, pero sinabi niya na giveaway talaga ang ipapahanap niya. Kaya okay na siya sa ating mga gamit. Kasi sigurado naman kapag madaanan natin yan itong maraming metal na precious katulad ng gold bars, ay talagang ma-detect yan kapag mababaw. Giveaway nga.
At sa giveaway ay siguradong wala pang water trap. Mo pa sa supply. Walang sasabog kasi sinasabi yan na giveaway, ibibigay talaga yan. So ito, nilapitan ko ng mata. Dito na ako sa malapit sa mata niya. Sa ilong, yan, sa baba niya. At mamaya tatapusin ko ito sa bato. Yang bato mismo, i-detect ko yan gamit yung maliit na detectors. Kasi nakapag-identify siya ng gold. At kapag may laman itong malaking bato, ay talagang malaman natin pagkatapos nito. So tapos na ako. At kumpirmado na totoo nga yung detection nila ka-TH ay meron talaga. Pero metallic. Kung metallic, pwedeng minerals, pwedeng magnetic rocks, pwede rock with iron content. Ganyan. At kapag non-ferrous, precious metal na siya. So ito na. Ito yung 12,000 pesos na lang ngayon sa Bourbon Electronica. Yung GoFind 60, GoFind 40. Pero ang maaabot niyan ay almost 1 meter. 2 feet mahigit. Almost 1 meter lang ang maaabot niyan. Kaya ginagamit ko lang siya sa mga bato. Kasi kung meron laman ng bato ay ma-detect niya talaga. At maganda, marunong siya magbasa kung anong uri ng precious metal. Kung yan ba ay silver, yan ba ay bronze, yan ba ay iron lamang. So maganda siya. Pero hindi ito yung hindi ito yung pang malaliman. Pag bumili kayo nito, back up lang ito. Okay, so walang laman ang malaking bato mga ka-TH. Pero merong pag-asa doon sa dalawang detection. Pwede na yung metal ay box ng ammunition box na may laman na item. Yun lang ang pag-asa diyan. At hanggang sa muli mga ka-TH, kami ay pauwi na. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Paalam.